Habang Valentine's Day ay paparating, may mga tahimik na umiiyak sa kasal na hindi naligtas. Marami na po akong nakaraan sa kanya. Napakasakit ano yung ginawa mo sa akin. Napakasakit. Ayoko na. Hindi lahat ng romantic relationships na nauwi sa kasal nagtapos ng maganda. Nasaktan na ako ng gusto. So decide na hiwalay. Hindi lahat may happy ending. The brutal truth. Sa Pilipinas, walang divorce law. At dapat malinaw ito. The only country in the world na walang divorce law. Kahit Vatican City, may mekanismo ng divorce o dissolution. Tayo, wala. Hinataw niya ng plato yung anak ko at natamaan dito sa ilong. And this is the uncomfortable truth. Ang tanging exit ay declaration of nullity sa ilalim ng Article 36 ng Family Code. Sabi ng batas, void ang kasal kung ang isa o parehong asawa ay may psychological incapacity kahit lumabas lang ito kalaunan. Sa papel, parang makatao. Sa totoong buhay, halos imposible. Article 36 was never designed to address domestic violence. Article 36 is an exception. Pero ang broken marriages sa Pilipinas, hindi exception. Araw-araw. Kung gumagana talaga ang Article 36, bakit? Bakit kailangang baguhin ang polisiya? And this is the final truth. Ang mga tunay na biktima, ang mga anak. Bailang, ayaw ko na. Ipilit. The reality remains. Annulment is not enough. She's not just a big star out of Cebu. She's the most proficient, most viral, and most relevant political social media voice ever produced by the Visayas. A lawyer, a city treasurer, and a woman who proved that truth when spoken with courage can move millions. Attorney Regal Oliva is not a product of influence. She built it from the ground up, from transforming Mandaue City's tax collection from 650 million pesos to 3.4 billion pesos to serving as president of the Integrated Bar of the Philippines, Cebu City Chapter. She has spent her life inside government, not protecting power, but holding it accountable. But Regal's fight goes beyond politics. She is a proud LGBTQ community champion, one of the first openly trans leaders in Philippine government. As IBP Cebu City President, she fought for inclusion in legal spaces that once shut people like her out, proving that representation isn't just visibility, it's leadership. Her courage opened doors for countless others to live authentically and to see that dignity and service have no gender. Raw, intelligent, unafraid, Regal POV isn't just commentary, it's conviction. It's where law needs leadership and empathy meets impact. In a world where most is silence, she speaks not to impress, but to awaken. She's a lawyer who turns legal jargon into common sense, a public servant who proves that integrity still has an audience, and a woman who reminds us that good governance isn't a theory, it's a daily fight. This is attorney Regal Oliva, the voice that cut through the noise, the conscience that built a community, and the courage that turned into a movement. And today, Regal POV is proudly PGMN. Habang papalapit ang Valentine's Day, puno ang social media ng roses, chocolates, prenup shoots, wedding throwbacks, at anniversary posts. Mga kwento ng forever, mga kwento ng till death do us part, pero sandali lang. Hindi lahat ng romantic relationships na nauwi sa kasal nagtapos ng maganda. Hindi lahat may happy ending. May mga nagtapos sa katahimikan, may mga nagtapos sa sigawan, may mga nagtapos sa pananakit. Una, sabi ko, sige, bibigyan kita ng chance. Pag ginawa mo ulit, ayaw ko na. Eh, ganun pa rin. Nasaktan na ako ng gusto. So, decide na hiwalay. Dinala ko yung anak ko. At may mga nagtapos sa korte, sa annulment, sa declaration of nullity, o minsan, sa wala. 10 taon daw niyang tiniis ang pananakit ng kanyang asawa tuwing ito'y nalalasing. Hinataw niya ng plato yung anak ko at natamaan dito sa ilong. Dahil bata pa ang kanilang mga anak,
handa raw sana siyang magtiis. Dahil sa Pilipinas, hindi lahat ng sugat may lunas ang batas. Annulment is not a door, it is a keyhole. Sa Pilipinas, walang divorce law at dapat malinaw ito. Tayo ang kaisa-isang bansa sa mundo, the only country in the world na walang divorce law. Lahat ng bansa, kahit Vatican City, may mekanismo ng divorce o dissolution. Tayo, wala. The divorce bill per se is anti-family and anti-marriage. So what is the solution for troublesome marriages if not divorce? We have to have more patience, have more understanding, have more forgiveness, and we should be open to reconciliation. So, divorce is only a quick fix solution. Ang tanging exit ay declaration of nullity sa ilalim ng Article 36 ng Family Code. Sabi ng batas, void ang kasal kung ang isa o parehong asawa ay may psychological incapacity to comply with essential marital obligations existing at the time of marriage kahit lumabas lang ito kalaunan. Sa papel, parang makatao. Sa totoong buhay, halos imposible. The brutal truth, iilan lang ang pumasa sa Supreme Court. Hindi ito opinyon, ito ay jurisprudence. Sa mahigit 3 dekada mula nang ipatupad ang Family Code, ilang dosena lang, yes, dosena, ang mga kasong pinayagan ng Korte Suprema sa ilalim ng Article 36. At paulit-ulit lang ang mga kasong binabanggit. Republic versus Molina, Marcos versus Marcos, Ngote versus Yute, Antonio versus Reyes, at mas bago, Tan Andal versus Andal. Kung madali ang annulment, hindi magiging limited edition ang listahan. Sa Republic versus Molina, dito naging sobrang higpit ng lahat. Sabi ng Korte Suprema, hindi sapat ang babaero. Hindi sapat ang abusado. Hindi sapat ang emotionally absent. Hindi sapat ang ayaw magtrabaho. Hindi sapat ang abandonment. Lahat ng yan, difficulty, not psychological incapacity. Dagdag pa, dapat grave. Dapat incurable. Dapat existing at the time of marriage. Dapat may root cause. Dapat mapatunayan, hindi ikwento. Translation sa totoong buhay, hindi porke wasak ang kasal, void na ito sa mata ng batas. So sino lang ang kayang lumaban? Sila lang ang may kakayahang magbayad ng psychologist. Kung makabayad ka ng psychiatrist, kung magbayad ng abogado, gumastos ng daan-daang libo, minsan milyon, maghintay ng 5 hanggang 10 taon, i-relive ang trauma sa korte. Ang annulment ay hindi mahirap dahil emosyonal. Mahirap ito dahil elitista. At sa panahong yan, habang nililitis ang kasal, bawal ka magmahal muli, bawal ka mag-move on, bawal ka magsimula ulit. Tan Andal ang kasong umamin ang korte na sumobra ang higpit. Dito pumasok ang Tan Andal versus Andal. Sa umpisa mukhang normal, pero habang tumatagal, lumabas ang consistent pattern. Base sa ebidensya, emotionally immature ang asawa. Irresponsable sa pamilya, walang kakayahang gampanan ang role bilang husband. Hindi partner, kundi pabigat. Hindi ito insidente lang. Paulit-ulit, consistent, pang matagalan. Nanalo si Tan sa RTC, na-affirm sa Court of Appeals, at sa Supreme Court, may binagong doktrina ang korte. This is the Tan Andal Doctrine. Sa Tan Andal Doctrine, malinaw ang sinabi ng Korte Suprema. Psychological incapacity is a legal concept, not a medical one. Hindi kailangan ng psychiatric label. Hindi kailangan ng DSM diagnosis. Hindi kailangan sabihin may sakit sa utak. Ang mahalaga, incapable ba talaga ang asawa? Grave ba ang incapacity? Existing ba ito at the time of marriage? Enduring ba ito? At higit sa lahat, totality of evidence over labels.
Ito ang pagluwag. Ito ang pag-amin. Ito ang pagwawasto sa sobrang higpit ng Molina Doctrine. Pero malinaw ang hangganan. Kahit sa Tanandal, malinaw ang sinabi ng Korte Suprema. This is not divorce. This is not divorce. Hindi lahat ng failed marriages ay void. Hindi lahat ng abusive relationships ay pasok. Hindi lahat ng sugat ay saklaw. So yes, lumuwag. Pero hindi ito lunas. Ang mga tunay na biktima, ang mga anak. Boy, ihatag siya. Bailang, ayaw pa ko na. Ipilit. Ihatag siya. Wala po talagang alam yung bata na kukunin siya ng nanay. Hindi na ako nagsalita, hindi na ako umimik. Sabi ko sa ex-wife ko, kunin mo na lang. Kampante naman akong ibabalik niya naman sana sa akin. Ito ang madalas nakakalimutan sa debate. Kapag pinilit ang isang sirang kasal, hindi lang mag-asawa ang nasasaktan, mga bata din. Mga batang lumalaki sa sigawan, natutong normal ang pananakit. Nakikita ang malamig na katahimikan araw-araw, nadadala ang trauma hanggang pagtanda. Children do not benefit from parents who stay married but are emotionally absent, violent, or broken. Hindi pro-child ang pilit na kasal. At paano ang mga abusadong asawa? Ito ang pinakamabigat. May mga babaeng binubugbog. Ito, sinusuntok na ako. Iba na naman. Sinasapok na naman ako sa ulo. Ako, konsensya pa ako na umalis po ako. Na hindi ko alam na gano'n na pala ang isip niya na manununog na siya. Na hindi na tama yung gagawin niya. May mga lalaking emotionally or psychologically abused. Binuhusan niya po ako ng kumukulong tubig. Tapos hinataw pa po niya ako ng bote sa ulo. Pagmulat ko po, may kutsilyong nakapatong sa lig ko. Hawak po niya yung kutsilyo. Minsan po, hinahabol niya ako ng itak, ganyan. At ano ang sagot ng batas? Mag-annul ka. Maghintay ka ng taon. Magbayad ka ng malaki. Patunayan mong may diferensya siya noong araw ng kasal. Hindi ikaw ay nasasaktan, natatakot at hindi nakapagsimula ulit. Hindi ito katarungan. Ito ay parusa. At narito ang tahimik na pag-amin ng Estado. Dati, kahit manalo ka sa Regional Trial Court, automatic na inaapela ng Office of the Solicitor General ang annulment cases. Ngayon, inamin na ng OSG. Hindi na automatic, case-to-case review na. Basahin niyo ang ibig sabihin nito. Ito ay tahimik na pag-amin na sobrang tagal ng proseso, sobrang sakit para sa pamilya, sobrang bigat sa sistema. Kung gumagana talaga ang Article 36, bakit kailangang baguhin ang polisiya? And this is the uncomfortable truth. Article 36 was never designed to address domestic violence, serial infidelity, abandonment, emotional neglect, marriages that died slowly and painfully. Article 36 is an exception, pero ang broken marriages sa Pilipinas, hindi exception. Araw-araw. So bakit kailangan ng divorce law? Hindi dahil ayaw natin sa kasal, kundi dahil ayaw na natin sa pagpapahirap. Divorce is not anti-marriage. Divorce is pro-dignity. It allows abused spouses to heal, children to grow in healthier environments, adults to rebuild their lives without legal imprisonment. Habang Valentine's Day ay paparating, habang may nagpo-post ng flowers at candlelit dinners, may mga tahimik na umiiyak sa kasal na hindi naligtas, hindi na buo, at hindi na dapat ipagpapatuloy. Love is beautiful. Marriage is sacred. But forcing people to stay in a broken marriage is not pro-love. And this is the final truth. Article 36 tried to be the answer. Tanandal tried to humanize it. Even the state
is slowly stepping back. But the reality remains. Annulment is not enough. And as the only country in the world with no divorce law, the Philippines can no longer afford to ignore this truth. Divorce is no longer radical. It is humane. It is necessary. It is long overdue. Another day, another Regal POV. This is Regal Mendoza Oliva for PGMN. As a Christian, Catholic, partially a Muslim country, religious people, bakit umabot sa punto na sobra nating corrupt? May tinatago, Father? Pastor? The Philippines ramping up financial inclusion efforts for the Muslim community with the launch of the first Islamic Assurance. There are questions both inside INC and out about how the church uses its members' money. The members of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines support the call of its social arm for a mining moratorium. Araw-araw may misa. Koleksyon abot ng bilyon. Ano nangyayari? Na-realize ko ang pinakapunot dulo kung bakit morally bankrupt, morally lost ang society natin when it comes to financial corruption is because those that have the mandate to protect and safeguard the dignity of our people by shaping their conscience are not doing their job. This problem of corruption is not only reserved for the government. It's an all-of-society disease. Lahat may corruption. Pero hindi lang po sila ang corrupt. Sino-sino? Unang-una, mga businesses. Walang corruption? Talaga? Lahat 100% binabayaran yung 100% due nila na taxes? Media. May abutan, mga NGOs, nako, mga schools, family. So ang tanong, kung all of society ang problem ng corruption, bakit tayo nagkaganito?